Anak ko, napakalat ka at nakikita mo ito. Natatanto mo ba kung ano ang naganap sa sandaling natakpuan ng iyong nga mata ang nga salitang ito? Itinakda mismo ngang langit ang panahon upang dalhin ka rito. Hindi ka lang nakataong natakpuan ang mensaheng ito. Ang mensaheng ito ay ipinadala upang hanapin ka. Ako, si Jesus, ay matagal nang pinagmamasdan ang habdi sa iyong kaluluwa. Ang matahimik na sandali kung kailan sinabi mo, Panginoon, kung naririnig mo ako, bigyan mo ako ng isang tanda. Ito na ang tandang iyon. Buksan mo ang iyong puso ngayon dahil ang mangyayari sa iyong buhay ay hindi pangkaraniwan. Ito ay ang pakilos mismo ng kalangitan. Isang malaking pag-angat, breakthrough ang paparating na sa iyo ng mas mabilis pa sa iyong inaakala. Habang binabasa mo ito, mayroong nagbabago sa mundong hindi nakikita. Nagsimula nang magbago ang himpapawid sa iyong paligid, ang mangga, tanikalang hindi mo namalayang dala-dala mo pa ay nagsisimula ng humina. Hindi ito haka-haka lamang, ito ay banal na pagsasayos. Ito ang iyong itinakdang sandali na nababalot sa mga salita. Akala mo'y nagbabasa ka lamang, ngunit sa katotohanan, ikaw ay binibisita. Pinupuno ng aking presensya ang sandaling ito na inaabot ang bawat hadlang ng pagdududa at pagod. Pinili ko ang eksaktong oras na ito upang mangusap dahil sa wakas ay handa na ang iyong puso na tanggapin ang matagal ko nang inihahanda para sa iyo. Minamahal ko, nakatayo ka sa hangganan ng pagbabago. Ang panahon ng paghihintay na tila walang katapusan ay yumuyuko na ngayon patungo sa katuparan. Ang bagyo na nagbantang lumunot sa iyo ay malapit nang magpakita ng isang bahagari na hindi mo inaasahan. Hindi ito isang simpleng mensahe lamang. Ito ang tunog ng tadhana na papalapit. Ipinagdasal mo ang pagbabago, kapayapaan at kalayaan at naipadala ng langit ang iyong kasagutan. Huwag hayaang isantabi ng iyong isipan ang alam ng ang iyong espiritu. Ang biglaang pagpintik sa iyong dibdib ngayon ay ang aking espiritu na nagpapatutu na nagsimula na ang iyong pag-angat. Kailangan kong makinig ka ng mabuti, hindi lamang sa iyong matainga, kundi sa iyong kaluluwa. May dahilan kung bakit dinala ka ng iyong landas dito. May dahilan kung bakit huminto ang iyong mga mata sa sandaling ito sa halip na magpatuloy sa pag-scroll. Inilapi kita dahil may isang bagay na matagal nang napigilan na sa wakas ay pinakakawalan na para sa iyong kapakanan. Ilang buwan ka nang nakakaramdam na tila naglalakad ka sa gitnang ng hamog. Walang katiyakan, pagod at hindi nakikita. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang hamog ay humuhupa na. Ang hangin ng pagbabago ay umihip patungo sa iyo at nagdadala itong mga himala. Ang dating tila na antala ay hindi ipinakait. Naghihintay lamang ito sa tamang panahon ng Diyos. At ang panahong iyon ay ngayon na. Anak ko, habang ikaw ay humihinga, inililipat ko ang mga bundok na hindi mo nakikita. Ang mga panalangin na tila hindi nasasagot ay nag-iipon ng kapangyarihan sa katahimikan. At ngayon, ang mga ito ay sumusulong na. Babalikan mo ang araw na ito at sasabihing, iyon ang sandali kung kailan nagbago ang lahat. Kaya huwag mong kwestiyonin kung bakit ka naririto. Naririto ka dahil tinawag kita. Naririto ka dahil itinakdang
ipaalala sa iyo na hindi patapos ang iyong kwento. Naririto ka dahil nais ng langit na bulungan muli ang iyong pangalan. Ikaw ay napakalat, hindi sa paraan ng mundo sa pagtukoy ng swerte, kundi dahil ikaw ay pinili, nakikita at banal na itinakda. Ang tinatawag ng iba na pagkakataon ay tinatawag kong tipan. Ang tinatawag nilang nakataon lang ay tinatawag kong naalala. Bawat hakbang na nagdala sa iyo sa puntong ito ay ginabayan ng aking hindi nakikitang kamay. Isinasayos ko ang mapakikita, inililihis ang maplano, at hinahayaan pa ang ilang mapagkaantala, lahat upang dalhin ka sa sangandaang ito kung saan nagtatagpo ang iyong pananampalataya at aking pangako. Hindi ito aksidente. Ito ang paglalahad ng biyaya na isinulat bago pa man ang pundasyon ng panahon. Makinig ka, minamahal ko, sapagkat ito ay banal na lupain. Ang tabing sa pagitan niga, langit at niga, iyong buhay ay mas manipis kaysa dati ngayon. Nagbubuhos ako ni pabor sa mga puwang na dating tila baok. Humihinga ako ni buhay sa mga pangarap na iyong inilibing. Ibinabalik ko ang mga relasyon, pinagihilom ang mga alaala, at pinapaningas muli ang pag-asa. Nagtataka ka kung bakit may nararamdaman kang pagbabago sa hangin, yaong tahimik na pagkabalisa na hindi mo mapangalanan. Ito ay dahil ang pag-angat na para sa iyo ay nagsimula ng kumilos. Tulad ng unang liwanag bago mag-umaga, ito ay nasa daan na. Bawat hadlang na nakatayo sa iyong landas ay nawawalan na ng lakas. Bawat saradong pinto ay nanginginig sa aking utos. Ang aking dala ay hindi mapipigilan nga tao ng panahon ung takot. Pumapasok ka sa isang panahon na muling magbibigay kahulugan sa iyong buhay. Ngayon, huminto ka at damhin ang katotohanang ito. Narito ako. Dito mismo, ngayon din, pinalilibutan ka ng aking presensya. Ibinabalot kita sa parehong paibig na bumu sa mga bituin. Ang parehong kapangyarihan na bumuhay sa mga patay. Ang parehong biyaya na hindi naubos. Ang mensaheng ito ay hindi impormasyon. Ito ay pagkakaloob. Ito ay paglilipat ng kapayapaan, pagsisindi ng pananampalataya, ang pagpapahayag na tapos na ang iyong paghihintay. Nagsasalita ako sa pamamagitan ng nga salitang ito upang sabihin sa iyo. Itaas mo ang iyong nga mata dahil ang iyong ipinagdarasal ay kumikilos na. Ang iyong pangalan ay binabanggit sa nga silid na hindi mo pa napasok. Ang nga pinto ay bumubukas na hindi mo pa kinakato. Ang mga biyayang akala mo'y nawala ay naghahanap ng daan pabalik sa iyo. Binabaliktad ko ang hindi makatarungan. Tinutubos ang nasira at pinakakawalan ang ipinakait. Huwag pagdudahan ang sandaling ito, anak ko. Huwag hayaang alisin ng takot ang kung ano ang tiniya ng pananampalataya. Ang katotohanang binabasa mo ito ay ebidensya na ang pag-angat na iyong iniyakan ay papalapit na sa iyo. Maaring hindi pa ito nakikita nga iyong nga mata, ngunit sa hindi nakikitang kaharian, tapos na ito, ang nga anghel na itinalaga sa iyong tadhana ay dala na ito ngayon. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang pag-udyok sa iyong espiritu, ang pagila ng isang bagay na mas dakila na gumigising sa loop. Humihinga, ako ang bagong lakas sa iyo, bagong pananaw, bagong tiwala. Hindi ka nakalimutan, ikaw ay pinapaboran,
Hindi ka nahuhuli. Nasa tamang oras ka. Hindi ka walang dala. Inihahanda ka upang makatanggap ng kasaganaan. Tandaan mo ito, minamahal ko. Kapag kumilos ako, hindi ito nangyayari ng dahan-dahan. Ang parehong Diyos na nagsalita upang magkaroon ng liwanag sa isang salita ay ang parehong Diyos na ngayon ay nagdedeklara ng pag-angat. Ang salitang iyong ay binibigkas sa iyong buhay sa mismong sandaling ito. Ang langit ay umayong, ang lupa ay tumutugon, at ang iyong espiritu ay gumigising, manatili sa sandaling ito. Hayaang mawala ang bawat takot. Buksan ang iyong puso at tumanggap. Sapagkat tunay na napakalat ka na makita ito dahil ang biyayang kaakibat ngang mensaheng ito ay isinulat na may pangalan mo at kasabay ng katiyakan na pagbasa mo sa mga salitang ito, ang iyong pag-angat ay kumikilos na patungo sa iyo. Minamahal kong anak, pakinggan mo ako ngayon sapagkat nagsasalita. Ako sa iyo ng may layunin, kalinawan at pag-ibig na higit pa sa kayang unawain ng iyong puso. Inilagay ko mismo ang mensaheng ito sa iyong harapan. Hindi isang anghel, hindi isang pagkakataon, hindi isang ordinaryong sandali sa iyong araw. Ito ay aking kamay, aking tiyempo, aking sinadyang pakilos na nagpatigil sa iyo dito. Akala mo ay nag-scroll ka lang. Akala mo ay nagpapalipas ka lang ng oras. Ngunit sinasabi ko sa iyo ng may kapangyarihan, ginabayan ko ang iyong mga hakbang sa mismong sandaling ito. Inilagay ko ang mensaheng ito na parang isang binhi sa iyong landas upang makilala ng iyong espiritu ang aking tinik sa sandaling madantayan ng iyong nga mata ang mga salitang ito. Narito ka dahil nais ng langit na maparito ka. Narito ka dahil nais kong maparito ka. Walang aksidente sa pakikitang ito. Ito ay isang banal na pagtatakpo na ginawa ng may walang hanggang katumpakan. Magkomento and amen. Isinusuko ko ang lahat sa iyo, Panginoon, kung ipinagkatiwala mo na ang iyong buhay sa kanyang makamay. Anak ko, matagal ka nang naisip kung kinakausap pa kita. Kung nakikita ko pa rin ang sakit sa likod ng iyong pananahimik. Kung napapansin ko pa rin ang mga luhang pinupunasan mo upang walang makakita. Kaya ngayon, lumalapit ako ng higit kailanman upang bumulong sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Nakikita kita, kilala kita. Hindi ako nawalan ng paningin sa iyo. Inilagay ko ang mensaheng ito dito dahil kailangan mong marinig ako ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi kapag gumaan na ang buhay ngayon. Sa gitna ng iyong kalituhan, iyong pagkapagod, iyong pagkabigo, at iyong nga nakatagong laban. Nais kong salubungin ka ng gasalitang ito kung nasaan ka man dahil ang iyong puso ay umabot na sa isang sandali kung saan hindi na nito kayang dalhin ang bigat ng mag-isa. Masyado ka ng matagal na sumusubok maging malakas at ngayon narito ako upang ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang maging malakas nang wala ako. Hindi ito pagkakataon. Hindi ito basta-basta. Hindi ito swerte. Ito ay banal na pagsasaayos na gumagalaw sa tunay na panahon. Nagsimula ng baguhin ng langit ang mga bagay sa iyong buhay. Bago mo pa man buksan ang mensaheng ito, habang natutulog ka, ako ay kumikilos. Habang nag-aalala ka, ako ay nagayos. Habang nararamdaman mong nakalimutan ka, ako ay naghahanda. Anak ko,
Wala kang ideya sa laki nga nasimulan na. Nararamdaman mo ang pag-udyok, nararamdaman mo ang pagbabago. May isang bagay sa loob mo na hindi mapakali. Tila ba sinusubukan ng iyong espiritu na sabihin sa iyo na may isang bagay na hindi nakikita na papalapit. Isang bagay na hindi pa kayang ilarawan ng iyong isipan, ngunit patuloy na inaabot ng iyong puso. Ang isang bagay na iyon ay ang inihahayag ko ngayon. Kumikilos na ang langit para sa iyong kapakanan. Naipadala na ang maanghel. Ang mapanalangin na akala mo hindi sinagot ay sa katunayan ay nag-iipon ng kapangyarihan sa katahimikan. Ang makapintong akala mo'y sarado ay inilalagay sa posisyon upang bumukas sa eksaktong segundo na iutos ko. Nakikita mo ay paggaantala, ngunit ang nakikita ko ay paghahanda. Nakikita mo ay katahimikan, ngunit ang nakikita ko ay pagsasayos. Nakikita mo ay mga hadlang, ngunit ang nakikita ko ay ang perpektong landas pasulong na inukit ng aking sariling mga kamay. Minamahal kong anak, walang nasayang sa iyong buhay, walang luha, walang pagkawala, walang kabiguan, walang isang sandalingang kalituhan. Kinuha ko ang bawat sirang piraso, bawat malungkot na gabi, bawat tahimik na panalangin, at hinahabi ko ang mga ito sa isang bagay na maganda na ngayon ay nagsisimula ng maglahat. Kailangan mong maunawaan ng malalim, isang bagay na matagal nang inaasam ng iyong kaluluwa na marinig. Ang sandaling ito ay isang pagbabago ang yugto. Hindi isang maliit na pagbabago, hindi isang maliit na pampalakasloob, hindi isang pansamantalang pag-angat. Ito ay isang banal na pagpihit sa iyong kwento. Lahat ng nauna sa sandaling ito ay paghahanda para sa kung ano ang darating pagkatapos ng sandaling ito. Ang mensaheng ito ang nagmamarka sa lugar kung saan magsisimulang magbago ang direksyon ng iyong buhay. Maaring hindi mo pa ito lubos na nararamdaman, ngunit alam na ng iyong espiritu. Ito ang dahilan kung bakit ka naakit dito. Ito ang dahilan kung bakit may nag-udyok sa iyong magpatuloy sa pagbabasa. Ito ang dahilan kung bakit may naramdaman kang sagrado sa sandaling magsimula ka. Dahil iba ang paraan ng langit sa pagmamarka ng pagbabago ng yugto kaysa sa mundo. Ang mundo ay naghahanap ng malalaking kaganapan, malalakas na deklarasyon, nga dramatikong tanda. Ngunit nagsasalita ako sa pamamagitan ng makasandalang tulad nito, tahimik ngunit makapangyarihan, simple ngunit walang hanggan, malambing ngunit nagpapabago. Ang sandaling ito ay kung saan nagsisimulang gumaan ang pasanin. Ang sandaling ito ay kung saan nagsisimulang bumalik ang kalinawan. Ang sandaling ito ay kung saan nagsisimulang masira ang kabigatan na iyong dinadala. Naglakad ka sa isang panahon na nakalilito, walang katiyakan, at nakakapagod. Kinuwestiyon mo ang iyong sarili. Kinuwestiyon mo ang iyong landas. Kinuwestiyon mo kung bakit hindi umayon ang ilang mabagay. Kinuwestiyon mo kung bakit lumayo ang mataong pinagkakatiwalaan mo. Kinuwestiyon mo kung bakit nagsara ang makapento ng walang paliwanag. Kinuwestiyon mo kung bakit naiwan kang may pasan na labis na sakit sa iyong puso. At bagaman hindi mo ako narinig sa mga sandaling iyon, nakita ko ang bawat paisip sa loob mo at inilagay ko ang mensaheng ito sa iyong harapan dahil dito nagsisimulang dumaloy ang aking mga sagot sa iyong espiritu. Nakikita mo, minamahal ko, hindi kumikilos ang langit ng walang dahilan. Hindi ko ginagambala ang iyong araw,
nang walang intensyon. Kapag nagsasalita ako ng ganito, ito ay dahil malapit na ang pagbabago. Ito ay dahil malapit na ang pag-angat. Ito ay dahil ang akala mo'y nasisira ay sa katunayan ay umayon na. At kailangan mong malaman na ang mensaheng ito ay hindi lamang nga salita. Ito ay isang espiritual na pagbabago na nakabalat kayo bilang teksto. Bawat pangungusap ay nagdadala ng isang bahagingang kung ano ang aking pinakakawalan sa iyong buhay. Maaari kang makaramdam ngang init sa iyong dibdib o isang biglaang kapayapaan na bumabalot sa iyo o isang pag-udyok sa kaibuturan mo na hindi mo may paliwanag. Iyon ang aking presensya na naglalahat ng aking kalooban sa tunay na panahon. Inilagay ko ang mensaheng ito sa iyong harapan dahil handa na ang iyong espiritu at nagsimula na ang pagkilos ng langit. Anak ko, nakatayo ka na sa bingit ng paangat ng hindi mo namamalayan. Naramdaman mo ang bigat, ang hirap, ang pag-unat at inakala mong may mali. Ngunit sa katotohanan, mayroong lumalago. Ang pag-angat ay palaging may kasamang bigat bago ito magdala ang kaluwagan. Ang mga bagong panahon ay palaging may mga pagtatapos bago magkaroon ng mga simula. Nabawas ka nga bagay na hindi mo na kailangan kahit hindi mo namamalayan. Nawalan ka nga koneksyon na hindi makakasama sa kung saan kita dadalhin. Nalampasan mo nga kapaligiran na dating akma sa iyo ngunit ngayon ay naghihigpit sa iyong espiritu. Ito ang dahilan kung bakit naramdaman mong hindi kakabilang. Hiwalay, nalilito, na parabang nagbabago ka ng hindi mo alam kung saan patungo. Ito ay dahil totoo iyon at kinukumpirma ko ito ngayon. Ang pagbabago ay totoo at ang pag-angat ay papalapit na sa iyo. Nagtaka ka kung bakit biglang hindi na gumagana ang ilang mga bagay tulad ng dati. Bakit ang mga pintong dating madaling bumukas ay nananatiling sarado ngayon? Bakit naglaho ang mga oportunidad nang walang paliwanag? Bakit nadama ng iyong puso na lumayo mula sa ilang mataw, ilang malibangan, ilang malugar? Minamahal ko, ito ay dahil inililihis kita. Ang mapintong nagsara ay hindi nagsara para parusahan ka. Nagsara sila para protektahan ka. Ang mga oportunidad na hindi natuloy ay hindi nabigo. Inalis sila dahil makahahatlang sila sa iyong paglago. Ang mga relasyon na nawala ay hindi gumuho. Inalis sila sa iyong landas upang hindi ka magdala ng hindi kinakailangang pabigat sa iyong bagong panahon. Lahat ng umalis sa iyo ay nagbibigay daan para sa darating. Mangyaring suportahan ang aming channel. Ang aming gawain ay magdala ng kaligayahan sa iyong buhay at debosyon sa Diyos. At kung nais mo, maaari kang magdonate sa amin sa pamamagitan na super thanks upang ipakita ang iyong suporta. At ang darating ay mas dakila kaysa sa nawala sa iyo. Sinimulan na ang langit ang pagbabago, nangyayari na ang pagkilos. May mga bagay na umayon na hindi mo pa nakikita. May mga taong inilalagay sa posisyon na hindi mo pa nakikilala. May mga usapang isinasaayos. May mga pintong binubuksan. Ang mabiyayang matagal nang napigilan ay pinakakawalan na. Ang iyong pangalan ay binabanggit sa mga silid na hindi mo pa alam na umiiral. Ang pabor ay nagtitipon sa paligid ng iyong buhay tulad ng pagtaas ng tubig. Ang aking dala ay hindi papata-pata sa iyong buhay. Ito ay bubuhos. Iyon ang dahilan kung bakit inilagay
ko ang mensaheng ito sa iyong harapan. Dahil kailangan mong malaman na pumapasok ka sa isang kabanata na isinulat lamang ng aking kamay, kailangan mong malaman na ang pagbabagong yugto na ito ay hindi katang-isip, ito ay banal. Kailangan mong malaman na lahat ng naramdaman mo salup lahat ng espiritual na siko, nga pangarap, biglaang kalinawan, di pangkaraniwang kabigatan, pagkabalisa, pagkasam ng higit pa ay may kahulugan. Lahat iyon ay patungo rito, sa sandaling ito, sa pagbabagong yugto na ito, sa sagradong sangandaang ito, kung saan nagtatagpo ang aking tinik at ang iyong tadhana, at ang aking pangako ay nakikipagtagpo sa iyong pananampalataya. Anak ko, huminga ka. Hayaang manahan ang katotohanan sa iyong puso. Hayaang pakalmahin ng aking presensya ang iyong mga takot. Hayaang hugasan ng aking mga salita ang bawat balisang pag-isip. Nagbabago ang langit. Nagbabago ang iyong kwento, nagbabago ang iyong hinaharap, at ang mensaheng, ito ang unang tanda ng kung ano ang malapit ng maganap. Inilagay ko ito sa iyong harapan dahil kailangan mong makita ito ngayon. Dahil handa ka na ngayon. Dahil dumating na ang pagbabagong yugto, manatili ka sa akin. Mayroon pang darating, minamahal kong anak. Lumapit ka sa aking tinig ngayon dahil ang aking ilalantat ay isang bagay na matagal mo nang dinala sa katahimikan. Nagsasalita ako sa iyo hindi bilang isang malayong tagamasid, kundi bilang ang kasama mo sa bawat nakatagong sandali. Ang namamasi sa mga tahimik na laban na hindi napansin ng iba. Ang sumalo sa bigat na iyong hindi nabibikas na sakit. Nasanay ka ng magpanggap na malakas, ngunit nakikita ko ang nasa ilalim sa mga lugar na kahit ikaw ay sinusubukang iwasan. Alam ko ang kabigatan na iyong dinadala sa mga tahimik na oras kung kailan natutulog ang mundo at nagsisimulang umalingaw-ngaw ang iyong mainiisip. Alam ko ang mga tanong na bumabagabag sa iyong espiritu, ang mga takot na ibinabaon mo ng malalim, ang mga luhang pinupunasan mo bago pa man may makakita, at walang nakatago sa akin, anak ko. Hindi ang iyong sakit, hindi ang iyong pagod, hindi ang nga sandaling nagtaka ka kung mararamdaman mo pa bang maging buo muli. Tiniis mo ang mga gabi kung saan ang katahimikan ay nakakasakal, kung saan ang kalungkutan ay dumadagan na parang isang bigat na hindi mo maalis, kung saan nagtanong ka, Panginoon, nasaan ka? Nakikita mo pa ba ako? At bagaman hindi ka nakarinig nga, sagot sa mga sandaling iyon, mas malapit ako sa iyo kaysa sa tibok ng iyong puso. Katabi mo ako nung binaluktot mo ang iyong sarili. Sinusubukang pakdikitin ang iyong nga piraso. Nagbabantay ako sa iyo nung nakatitik ka sa kadiliman. Nag-isip kung hanggang kailan mo pa kayang magpatuloy. Nakita ko ang nalaban sa loop ng iyong isipan, ang pag-ikot ng mga pagdududa, ang nga alon ng takot, ang kabigatan na pumapasok ng walang babala. Nakita ko ang mga pagkakataong idiniin mo ang iyong mga kamay sa iyong mukha at bumulong ng makanalangin na tila napakaliit para marinig ang langit. Ngunit narinig ang langit ang bawat isa. Bawat bulong, bawat buntong hininga, bawat pangingini. Dinaanan mo ang nga bagyo na hindi mo kailanman sinabi. Naramdaman mong iniwan, kangatawng nangakong mananatili sa tabi mo. Dinala mo ang nga pasanin na hindi dapat sa iyo lamang. Nabuhay ka sa mga sandali na dudurok sana sa iba. Ngunit minamaliit mo ang iyong paghihirap dahil akala mo wala kang pagpipilian kundi magpatuloy.
Kinumbinsi mo ang iyong sarili na ayos ka lang, na malalagpasan mo ito, na ang sakit ay hindi kasinlalim ng nararamdaman mo. Ngunit nakita ko ang katotohanan. Nakita ko ang bigat sa iyong dibdib na nagpahirap sa iyong paghinga. Nakita ko ang kabiguan na umukit sa iyong puso pagkatapos ng bawat pagtatasil. Nakita ko ang sakit na ipinakunwari mong hindi mahalaga. Nakita ko ang galit na kinimkim mo hanggang sa maging pagod. Nakita ko ang paraan ng pagpilit mong ngumiti habang ang iyong espiritu ay nababasag sa likod ng maeksena. At anak ko, kailangan mo akong marinig. Walang anuman dito ang hindi ko nakita. Walang isang patang luha ang nahulog ng hindi lumapak sa aking mga kamay. Walang isang gabing malungkot ang hindi napansin. Walang isang sandali ng pagod ang nakaligtas sa aking pansin. Binantayan kita sa bawat tahimik na lamba at dinala kita sa mga laban na walang ibang nakakaalam na umiral. May mga panahong inakala mong nababalik ka na dahil ang espiritual na bigat sa paligid mo ay tila napakatindi. Naramdaman mo ang kabigatan na bumababa sa iyo ng walang dahilan. At nagtaka ka kung bakit biglang nagbago ang iyong maemosyon mula sa kalmado patungo sa kaguluhan. Naramdaman mong inaatake ka sa mga sandaling sinusubukan mo lamang makahanap ng kapayapaan. Minamahal ko, hindi ito mga ordinaryong karanasan. Ito ay espiritual na pag-atake na naglalayong ubusin ka, pahinain ang iyong loob at patahimikin ang iyong pananampalataya. Tinarget ka ng kaaway dahil sa tawag sa iyong buhay, dahil sa tadhana sa loob mo, dahil sa lakas na inilagay ko sa loob mo kahit na hindi mo ito nakikita sa iyong sarili. Naranasan mo ang biglaang alon ng kalungkutan na walang katuturan. Naramdaman mo ang takot na bumangon ng walang paliwanag. Naramdaman mong nilamon ng kalituhan ang iyong mga desisyon. Naramdaman mong ang iyong isipan ay nasa ilalim ng pagkupkop na parabang may mga hindi nakikitang kamay na sinusubukang hilahin ka sa kawalan ng pag-asa. Hindi ito mga simpleng emosyonal na pakikibaka. Ito ay mga laban sa hindi nakikitang kaharian. Mas marami kang nilalabanan kaysa sa kayang makita ng iyong mga mata. Ngunit sinisi mo ang iyong sarili. Iniisip na may mali sa iyo. Walang mali sa iyo, anak ko. Nasa ilalim ka nga espiritual na presyon dahil papalapit na ang iyong pag-angat. Dahil naramdaman ng kaaway kung ano ang malapit ko ng pakawalan sa iyong buhay. Dahil laging sinusubukan ng kadiliman na umatake bago pa man sumikat ang liwanag. Kailangan mong maunawaan ito. Ang kabigatan na iyong naramdaman ay hindi nangangahulugang mahina ka. Nangangahulugan ito na tinatarget ka dahil ikaw ay pinili. Ang pag-atake ay hindi dumating dahil nabibigo ka, kundi dahil umaangat ka. Ang pagod ay hindi nangangahulugang sira ka na. Nangangahulugan ito na inihahanda ka upang pumasok sa isang bagay na mas dakila kaysa sa iyong inaakala. Bawat espiritual na laban na iyong nilabanan ay patunay na ang iyong buhay ay may layunin. Layunin na kinatatakutan ng kaaway mula pa nung araw na ipinanganak ka. May mga araw na pakiramdam mo ay nasasakal ka sa mga responsibilidad na hindi mo hiningi. Dala-dala mo ang magpasanin na wala kang suporta. Pakiramdam mo ay hindi ka nakikita ng mga taong dapat na nakmamalasakit. Ginagawa mo ang iyong makakaya upang mapanatiling buo ang lahat kahit na ang iyong puso ay parang unti-unting nalalagas.
Nagdasal ka para sa lakas ngunit parang mas nanghihina ka. Nagdasal ka para sa kalinawan ngunit parang bumabalot ang kalituhan sa bawat pag-isip. Nagdasal ka para sa kapayapaan ngunit parang sumasabog ang kaguluhan ng walang babala. At sa kabilang lahat ng ito, minamahal ko, ito ang nais kong malaman mo. Walang nasayang sa iyong sakit, walang isang patak. Bawat sugat ay naging bahagi ng iyong pahubog. Bawat pagkawala ay nagpalambot sa iyong puso at nagpalalim sa iyong habak. Bawat kabiguan sa pag-ibig ay nagbigay sa iyong kakayahang makilala ang tunay na pag-ibig. Bawat kabiguan ay nagturo sa iyong pagkilatis. Bawat tahimik na luha ay nagdilik siyang gabutong lakas na lumalaki sa loob mo. Walang anumang tiniis mo na nangyari nang walang layunin. Walang anumang hinarap mo ang walang kabuluhan. Ginamit ko ang bawat bahagi ng iyong paglalakbay kahit na ang mga masakit upang ihanda ka para sa darating. Akala mo nag-iisa ka sa mapagsubo na iyon. Ngunit naroroon ako. Noong pagod ka ng magdasal, ako ang nagdasal para sa iyo. Noong masyado kang mahina para tumayo, inalalayan kita. Noong gusto mo ng sumuko, bumulong ako ng pag-asa sa iyong espiritu. Noong nadurog ang puso mo, nadurog din ang puso ko. Noong naramdaman mong wala kang laman, pinupuno kitang lakas ng hindi mo namamalayan. Noong manhid ka, pinoprotektahan kita mula sa mga emosyon na masyadong mabigat para sa iyong puso. Noong nilalabanan mo ang ngalaban sa iyong pagtulog, binabantayan ko ang iyong kaluluwa mula sa abot ng kaaway. Hindi ka kailanman naklakat sa isang sandali nang wala ako. May mga pagkataong umiyak ka ng tahimik sa iyong unan upang walang makarinig. Mga pagkakataong kailangan mong mapanggap na ayos lang dahil ayaw mong maging pabigat sa iba. Mga pagkakataong nakaramdam kang pagkakasala sa pagiging pagod, nahihiya sa pagiging labis na nabigatan, bigo sa iyong sarili sa hindi pagiging mas malakas. Akala mo huhusgahan ka nga iba, hindi ka may intindihan o tatalikuran ka kung makikita nila ang lalim nga iyong paghihirap. Kaya itinago mo ito sa loop, nakakulong sa likod ng isang pader na katahimikan. Ngunit nakita ko ito. Nakita ko ang mga sandaling gusto mong sumigaw ngunit nilunok mo na lang ang sakit. Nakita ko ang mga gabing hindi dumating ang antok at pinahihirapan ka nga iyong mga iniisip. Nakita ko kung paano mo pinigil ang iyong hininga para lamang hindi ka masira. At ang aking puso ay naantik sa habag sa bawat pagkakataon. Sabihin mo amen. Ang iyong pag-ibig ay nagpapanumbalik sa akin kung pinagaling niya ang iyong pagkasira. Nalagpasan mo ang mabagyo na dapat sana inag-iwan sa iyong wasak, ngunit narito ka pa rin. Nakaligtas ka sa mga laban na nilayon upang sirain ka, ngunit nakatayo ka pa rin. Nagbatuloy ka kahit na lahat sa iyo ay nagsasabing huminto ka na. Ang katatagang iyon ay hindi aksidente. Ito ang lakas na inilagay ko sa loob mo bago mo pa man malaman na kakailanganin mo ito. Mas matapang ka kaysa sa iyong inaakala. Mas matibay ka kaysa sa iyong inaamin. Mas malaki ang iyong pananampalataya kaysa sa iyong iniisip. Nakipaglaban ka sa mga laban na pinalakpakan ng langit dahil kahit na lumuhod ang iyong mga tuhod, tumangging sumuko ang iyong espiritu. At ngayon, anak ko, kailangan mo akong pakinggang mabuti. Hindi ko inilalantat ang iyong mga paghihirap
upang ipahiya ka. Inilalantat ko ang mga ito upang sa wakas ay maunawaan mo kung gaano ka kamahal. Lumakat ako kasama mo sa bawat lambak. Niyakap kita nung walang nakakaalam na kailangan mo ng yakap. Ipinaglaban kita nung wala kang lakas na lumaban para sa iyong sarili. Pinagaling ko ang masugat na hindi mo kailanman sinabi. Inalih kita nung naramdaman mong walang laman ang iyong kalooban. Pinanatili kitang buhay nung sinubukan kang kunin ng kadiliman. Tumayo ako sa pagitan mo at nang pakawasa ng mas maraming beses kaysa sa malalaman mo. Bawat tahimik na laban na iyong tinis ay naglagay sa iyo sa posisyon para sa isang pag-angat na hindi mo pa nakikita. Ang mga luhang iniya mo sa lihim ay naging mga butong kagumpay. Ang sakit na dinala mong mag-isa ay naging paghahanda para sa mga biyayang apaw. Walang nasayang sa iyong buhay, walang sandali, walang emosyon, walang luha. Minamahal ko, nakita ko ang lahat, dinala ko ang lahat, at ngayon, tutubusin ko ang lahat. Minamahal kong anak, lumapit ka pa sa aking tinig ngayon dahil ang aking ilalantat ay tutulong sa iyo na maunawaan kung bakit napakaraming bagay sa iyong buhay ang naramdaman mong mabagal, naharangan, huminto, o masakit na naantala. Paulit-ulit kang nagtaka, Panginoon, bakit ang tagal? Bakit hindi pa nangyayari? Bakit nakikita ko ang iba na tumatanggap ngang gabiyaya habang ako'y nananatiling naghihintay? At narinig ko ang bawat isa sa mga tanong na iyon. Walang isa man ang hindi pinansin. Walang isa man sa iyong mga daing ang hindi narinig. Ngunit ngayon, inilalantat ko ang katotohanan sa likod ng mga pakaantalang tiniis mo. Hindi sila mga parusa. Hindi sila mga tanda ng aking pagkawala. Sila ay banal na proteksyon. Sila ay bahagi ng isang mas malaking plano na nagaganap ng may katumpakan na higit sa kayang unawain ng iyong puso nun. Inaantala ko hindi upang ipakait sa iyo kundi upang protektahan ka. Anak ko, kung ipinakawalan ko ang ilang nga biyaya sa iyong buhay ng mas maaga, dudurugin ka ng maito sa halip na iangat ka. Hindi ka handa, hindi dahil kulang ka sa halaga, kundi dahil ang kapaligiran sa paligid mo ay hindi ligtas para sa biyayang nakalaan para sa iyo. Hindi bumukas ang mapinto dahil sa likod ng mapintong iyon ay may mga patibong, mga kaguluhan, at mga huwat na oportunidad na nilayon upang ilihis ka. Ang matawong gusto mo sa iyong buhay ay inalis dahil sa sabotahehin nila ang biyayang inihanda ko. Ang malugar na gusto mong puntahan ay hinarangan dahil ubusin nila ang iyong espiritu at hihina ang iyong pananampalataya. May mga panahon na nagsumamo ka sa akin, nabuksan ang isang landas na sa aking walang hanggang pananaw ay nakikita kung puno ng sakit na hindi mo nakikita kaya't inantala ko. Pinigilan kita mula sa kung ano ang sisira sa iyo. Inilagay ko ang aking kamay sa mga sitwasyon upang pigilan ang mga ito na kumilos ng masyadong mabilis dahil ang proteksyon ay kung minsan ay nagbabalat kayo bilang pagkaantala. Hindi tahimik ang langit sa mga sandaling iyon. Kumikilos ang langit, inihahanda ang landas sa unahan mo sa mga paraan na nangangailangan ng oras, pagkakahanay, at pagsasayos na lampas sa kayang masaksihan ng iyong mga mata. Akala mo walang nangyayari, ngunit lahat ay nangyayari. Pinalalambot ko ang puso sa mga lugar na balang araw
ay papasukan mo. Inililipat ko ang nga tao sa mga bagong posisyon upang kapag dumating ka, ang nga tamang pinto ay madaling magbubukas. Inaalis ko ang mga nagbabalak na saktan ka. Naghahanda ako ng maoportunidad na maari lamang mabuo sa mga panahon ng katahimikan. Hinuhubog ko ang mga pangyayari na natatanging angkop sa iyong tadhana na walang shortcut na makakapagdulot nito. Hindi ka naghihintay para mabuo ang mga biyaya. Ang mga biyaya ang naghihintay para maging handa ka. May mga laban na nagaganap sa hindi nakikita. Nga laban na hindi mo alam na umiiraw dahil pinrotektahan kita mula sa buong bigat nito. Sinubukan ng mapuwersa ng kadiliman na harangan ang iyong pagunlad. Mahasi ng kalituhan sa iyong isipan at ubusin ang iyong lakas upang iwan mo ang landas na itinakda ko sa iyo. Ang espiritual na kabigatan na naramdaman mo paminsan-minsan. Ang biglaang takot, ang hindi may paliwanag na kalungkutan, ang bigat sa iyong dibdib, ang labis na pagod. Ito ay mga aftershock ng digmang nangyayari sa paligid ng iyong espiritu. Ngunit kahit noon, tumayo ako sa pagitan mo at ng pakawasak, lumaban ang aking mga anghel para sa iyo nung pagod ka ng magdasal. Itinaboy nila ang mga pag-atake na naglalayong puksain ang iyong pananampalataya. Binantayan nila ang iyong mga hakbang noong hindi mo man lang namamalayan na nasa panganib ka. Ang mukhang katahimikan ay sa katunayan ay proteksyon. Ang mukhang paghihintay ay sa katunayan ay pakikidigma. Ang mukhang pagkaantala ay sa katunayan ay tagumpay na tinitiyak sa mga larangang hindi mo nakikita. At minamahal ko, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na mas malalim pa. Kailangan ng iyong puso ng panahon upang lumakas at maging matatak bago matanggap ang biyayang inihanda ko. Hindi mo napapansin kung gaano ka nagbago sa panahon ng paghihintay. Naging mas matalino ka. Naging mas mapanuri ka. Lumakas ang iyong espiritu. Lumalim ang iyong pananampalataya. Naging mas malawa ang iyong habak. Tumaas ang iyong katatagan. Nagsimula kang maunawaan. Ako sa mga paraan na hindi mo sana magagawa kung lahat ay madaling ibinigay sa iyo. Ang panahon na paghihintay ay nagturo sa iyong umasa sa akin, hindi sa mga tao, hindi sa mga pangyayari, hindi sa mga emosyon. Natuto kang tumayo kahit mahina ka. Natuto kang magtiwala sa akin kahit hindi mo ako masubaybayan. Natutunan mo na ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa mundo kundi sa aking presensya sa loob mo. Kung ibinigay ko sa iyo ang iyong ipinagdasal ng mas maaga, dinala mo sana ang malumang sugat sa mabagong biyaya. Dinala mo sana ang mga maling tao sa iyong susunod na panahon. Nakuntento ka sana sa isang bagay na mas maliit kaysa sa inilaan ko. Itinuring mo sana ang pansamantalang ginhawa bilang permanenteng layunin. Nailagay mo sana ang iyong puso sa matao o bagay na hindi sapat ang lakas upang dalhin ito. Inantala ko dahil masyado kitang minahal upang hayaan kang pumasok sa susunod na kabanata ng hindi handa. Lumalago ka sa mga paraan na hindi mo nararamdaman. Lumalakas sa mga lugar na hindi nakikitang iyong mamata. Nagiging tao na kayang dalhin ang ibibigay ko sa iyo. At ngayon anak ko, dumating na sa wakas ang tamang sandali. Hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa pagkakataon, hindi dahil sa pagsisikap ng tao. Ito ang sandali na pinagsikapan ng langit.
Ito ang sandali kung saan nagsisimulang maganap ang lahat. Tapos na ang pag-aantala, nagsilbi na ang paghihintay. Sa layunin nito, kumpleto na ang paghahanda. Ang dating tila hindi gumagalaw ay kumikilos na ngayon. Ang dating tila naharangan ay bumubukas na ngayon. Ang dating tila tahimik ay nagbabago na ngayon. Ang dating tila imposible ay umayon na ngayon. Ipinahayag ko na ito ang iyong itinakdang oras. Pumasok ka sa isang banal na bintana kung saan lahat ay maaring magbago ng mabilis. Bigla, hindi, inaasahan, makapangyarihan. Ang aking hinuhubog sa hindi nakikita ay ngayon ay lumalabas na sa liwanag. Maari kang makaramdam ngang pagudyok sa iyong espiritu ngayon. Isang pakiramdam ngang pagkilos, isang hininga ngang kapayapaan, isang tahimik na kumpirmasyon sa iyong dibdib. Iyon ang aking paraan ng pagpapakita sa iyo na ang pag-angat ay hindi lamang darating, nagsimula na ito. Ang mapagkaantalang tiniis mo ay ang pundasyon para sa sandaling ito. Ang maluhang iniya mo ay nadidili sa mabuto na handa ng mamulala. Ang laban na iyong nilabanan ay nagpapalakas sa iyo para sa mga biyayang malapit mo ng dalhin. Ito ang dahilan kung bakit binabasa mo ang nga salitang ito ngayon. Ito ang dahilan kung bakit kita inakit dito. Ito ang dahilan kung bakit umaabot ang aking tinis sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Dumating ka sa sangandaan ng banal na tiempo at natupad na pangako. Lahat ng pinigilan ko ngayon ay pinakakawalan ko na. Lahat ng pinrotektahan kita ngayon ay pinapalitan ko na. Lahat ng nawala sa iyo ngayon ay tinutubos ko na. Anak ko, ang pag-angat ay hindi kailanman ipinakait. Inantala lamang upang dumating ito sa pagiging perpekto, hindi sa kaguluhan, sa biyaya, hindi sa pasanin, sa kabuuan, hindi sa mga piraso. Ngayon ang sandali, ngayon ang pagbabago, ngayon ang paglipat ng pahina. Tapos na ang paghihintay, nagbabago ang iyong panahon, naglalahat ang iyong kwento. At ang biyayang inihanda para sa iyo bago mo pa man maramdamang handa ka na ay nagsisimula nang pumasok sa iyong buhay. Lumakat ka kasama ko ngayon, manatiling malapit sa aking tinig. Nasa likod mo na ang pagkaantala, nasa harap mo ang pag-angat. Isulat ang amen. Naninindigan ako sa pananampalataya kung walang makakayani sa iyong tiwala sa Kanya. At ibahagi ang video na ito